Hello Kathden fans! Booking ang Kathden mga kasos. Hindi ko lang bakit sabay sila nag-post mga kasombrero ng about sa bahay. Pero yun nga, no, bahay update mga kasombreros. Pero bago yan ay ibang items or minor items muna tayo, no? Si Phenomenal Box Office Cinema Queen at saka sina James Reid at Maha Salvador mga kasombreros ay may picture na pinost mga kasombreros habang nagsushoot sila ng Someone Someday. Ito po ay posted din po ni Naybara Lopez kagabi mga kasombreros, na maraming salamat Ma'am Naybara. Ata dito groovy, no, picture ito mga kasombreros, tatlo sila ni ate niya Madge silang tawag ni Kath mga kasombreros, kay Maha Salvador, and of course kay James Reid na meron ng soon to be wife or fiancé mga kasombreros. So parang siguro to part ng kanilang shoot mga kasombreros, taping ng Someone Someday mga kasombreros. So inaabangan natin, no, baka February sila magsisimula mga kasombreros, no, na i-ere ang Someone Someday para alam niyo na, no, love month ng mga tao mga kasombreros ng Someone Someday ng yung February mga kasombreros. So pero aabangan natin yan. Tapos another update tayo, yung clear braces, no, na special line kagabi ni Alden ay nag-post ng panibagong video ni Soiti mga kasombreros. So dito ay parang hina-highlight ni Alden yung kagandahan ng clear braces kesa dun sa usual na traditional, parang old na nakita mo talaga yung yung braces mo sa labas, no, parang ganun. So yung advantage dito ay suot-suot niya na, pero parang wala lang, no, kasi nga clear siya mga kasombreros, hindi siya halata, no, parang ganon mga kasombreros. So seamless, but it's like nothing mga kasombreros. So it doesn't really add anything to your facial feature mga kasombreros. So yun, of course, tapos bumisita siya sa special line clear braces na dental clinic mga kasombreros. So pero parang pre-shoot ito, no, na dati pa ito mga kasombreros. So nag-invite siya dito na i-discover, no, ang bagong special line clear braces mga kasombreros. So and ang lupit nito kasi of course pag gusto mo na talagang kitang-kita yung dati na braces na gusto mo na para makita talaga na may braces ka, pero pag gusto mo na parang wala lang, kagaya nitong kay Sir Alden mga kasombreros na clear siya, transparent. So pwede kayong ito yung inyong piliin mga kasombreros. Tapos ito para na-emphasize na throwback ng isang admin kagabi. Si Alden parang napamano, no, nag-bless mga kasombreros kay kay Catherine. Hindi ko ito napansin nung time ng Hello Love Goodbye mga kasombreros, na napaka-gentleman ni Alden. Sabi nga ni Kat, marespeto pa. So ito yung time na pag-abot ni Kat ng kanyang left hand, ng kanyang kaliwang kamay. Napansin ko dito si Joros at saka si Jeff nakatingin kina Alden at Kat mga kasombreros sa harap. So tapos yun, nagmano si Alden kay Catherine, ginawang ninang si Catherine na napamano, no. So marespeto, no, talagang magalang at saka gentleman lang talaga si Soiti mga kasombreros, kung kaya minamahal siya lalo ng mga tao sa industriya or mga katrabaho niya mga customers at ang kanyang pamilya. And every person, no, na nagiging parte ng kanyang buhay ay mahal na mahal siya mga customers. Tapos ito ang cute ng ginawa ng isang fan dito na pinagdikit niya yung pictures ng Kathden na parehong naka-white tapos naka-shades mga kasombreros, no. Ang mga damit nila hindi edited. Pero yun, nagtabi lang sila mga kasombreros, so yun po yung edited. Tapos ito na yung sasabi kong picture mga kasombreros na nakita ko kahapon, na i-random ko na lang ha, kasi masyadong marami tayong items. Sabi dito ng caption, nasa El Nido pala silang tatlo sa Isla Amara. Catherine welcomes Kay Niel to Isla Amara, Char, Kayla Estrada.
So, hindi po ito totoo mga kasembreros kasi nga ay naka-move on na silang tatlo and parang ayaw na nila mag-cruise ang kanilang mga landas mga kasembreros kasi nga masaya na sila sa kanilang mga kani-kaniyang buhay at ganap mga kasembreros projects and activities and so on. And the next item natin, may isang picture dito sa Alden, no? Na parang nakuhaan tapos pinost kagabi ng isang fan dun sa blessing ng kanyang parang soft opening or blessing ng kanyang McDo sa Barangay Kanluran, yung naka-white nga siya mga kasembreros na polo, mga kasembreros, sobrang ganda ng kanyang design. So parang stolen shot ito, tapos pinost kagabi ng isang admin mga kasembreros. Tapos ito, sobrang cute ito. Sabi ito, protect Alden at all costs. Tapos sabi, kasi yung mga fans na nagpa-picture sa kanya, yung kamay niya, yung kamay ni Alden, parang talaga nakahawak sila sa kamay ni Alden. Tatlong girls mga kasembreros na nakahawak sa braso, kumapa sa arm ni Alden mga kasembreros, no? Sabi niya, protect Alden at all costs. Ha 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 ha. So, talagang pictures sila. Tapos yung kamay ng tatlo nasa likod mga kasembreros. Parang tatlo kasi tatlo sila. Hindi lang visible yung isa. Pero parang gusto nilang protektahan kunwari. Pero syempre, no, talagang hinahangaan nila. So, pag nahawakan mo yung kamay, it's something na, alam mo yun, iba yung feeling. No, parang iba yung experience, iba yung feeling kapag nahawakan mo yung kamay ng iyong hinahangaan mga kasembreros. So, of course, no, saglit lang yan. Pero, alam mo yung feeling na may share na, nawakan ko. Parang ganun ba yung excitement, yung joy, yung galak mga kasembreros. And din ito, mas gusto ko to, yung kanyang caption. Sabi niya, different paths, different eras, Catherine Bernardo shining solo, Kyle and Daniel together, Kainiel and Palawan with friends. So, ito yung legit na na talagang magkahiwalay sila at hindi sila magkasama sa isang lugar mga kasembreros. So hindi gaya ng iba na parang ginagawa parang issue na nagselos kunwari si Catherine tapos naglasing mga kasembreros. Naglasing daw dahil sa dangkay mga kasembreros. That's not true, definitely. Tapos ito ang ganda ng ginawa ni Jason Starr dito, no, sa picture ng Kath. Parang inedit niya tapos nilagay niya yung picture nina Kath and Alden sa isang frame. Yung picture na ito ay during sa birthday at saka blessing ni Ma'am Catherine way back 2024 mga kasembreros, no, na kung saan ay nagpapakita pa sa public ang Catherine dati. So ngayon ay ano na lang, low-key na lang, no, secret but not private, private but not secret ang galawan ng Catherine mga kasembreros. So, yun po. And then ito, ang cute ng dito, parang napansin niyan yung grabe magpakilig si Tisep. Tignan niyo mga kasembreros, iba yung actions na ganito. Hindi ito ginagawa. Hindi ito ginagawa ni Alden sa ibang mga leading ladies niya mga kasembreros. So, grabe magpakilig si Tisep. Uy, Alden, sa'yo lahat yan. Yung isa dito nagulat ako yung pagsilip. Parang sinilip niya yung mata ni Kath mga kasembreros, parang napuwing si Kath. Well, of course, during promo pa ito ng Hello Love Again, nakita ko lang kagabi na pinost mga kasembreros. So, parang yung sa airport sila, na parang sasabi ni Kath na parang napuwing siya or something like that. Tapos, sinilip talaga ni Alden. Tapos, yung pababa ni Kath sa hagdan. Ay, naku, so, hindi naman latang in love ka kay Catherine. Kasi kay attorney. So, palagsama ang dalawang to na kung baka sa kahit parang official statement na lang ang kulang mga kasembreros. Iba talaga siya, no? Dito makita na iba talaga si Catherine mga kasembreros sa mata ni Soiti, no? Talagang ito na yung kanyang love of his life mga kasembreros. So tayo ay mag-aantay lang, no? At saka patiently waiting ng mga kasembreros and mga Catherine-atics. Talagang sila low-key lang. And then ito si Ken, nag-post ulit siya kahapon ng kanyang picture na yun nga, yung nagawa na nila na parade, parade booth, parade truck, parade, yung ginagamit na pang
float, no? Parang something like that yung tawag nila dito. So, parade float, mga kasombreros, no? Yun pala yung term dito, na sina Ken at saka yung kanyang team ang gumawa, mga kasombreros, ng float doon sa McDo. Pero hindi McDo float, na na parang kinakain na dessert, hindi po yun. So, ito yung parang ginagamit pang parade, mga kasombreros, na ginamit ni na Alden. And then ito, ang ganda ni Kath dito, no? From a bright young dreamer to the woman she is today, still shining, just stronger, no? Si Catherine. O nga, parang may braces. Parang parang something like that, no? Na aligning braces lang nung bata pa si Kath, mga kasombreros. Tapos hanggang ngayon ay parang pinagtabi yung picture ng batang Kath at saka yung dalaga na Kath na woman na siya, mga kasombreros, today, na sobrang ganda. Parang lalong gumaganda, mga kasombreros. And then ito, next item natin. So ito na yung parang isa siya sa mga employees doon sa BYD, na kung saan kinuhang ambassador, bagong ambassador si Alden Richards, mga kasombreros. So ito naman ay si Grace Macasero, na taga BYD Fairview sa Quezon naman ito, mga kasombreros, no? Na kung saan ay nagpa-picture siya kay Phenomenal Box Office Cinema King. So again, Paps, congratulations sa pagiging bagong brand ambassador ng BYD. So isang car company, mga kasombreros, no? Talagang ibang klase. Ibang klase ang level ng Kath din, mga kasombreros. So January 24 pa lang tayo. Baka marami pa, no, na mga blessings talagang darating, mga kasombreros. So birthday ni Alden, birth month niya, January, talagang daming blessings ang pumasok, mga kasombreros. Sikliglig at umaapaw. Customer sa McDo na umaapaw, brand endorsements, nako. Talagang sobrang pinagpala ang taong may takot at love, no? Pagmamahal at pag-ibig sa Diyos, mga kasombreros. And then ito, 10 hours ago, natutuwa ako dito kay Anina Rothman, no? Kasi yung thumbnail natin sa YouTube, talagang ginamit niya, no? Pinost niya sa kanyang Facebook account kagabi, mga kasombreros. So yung tawag dito, yung thumbnail natin sa YouTube na nagkatotoo yung hula sa Kath din, tapos may romantic involvement, ay ginamit niya, no? Pinost niya sa kanyang Facebook account. Ang daming likes, so 330. 10 hours, after 10 hours na pinost niya, ay talagang sabi niya, sobrang dami, no? Sobrang dami nagsusupport, mga kasombreros. So nakakatuwa lang. And actually hindi lang siya ang nag-post, may isa pa ako nakitang nag-post, mga kasombreros, nung thumbnail na ginawa ko. So sabi dito ay kahindik ang bilis na mapangyari. Dahil sa nakasulat sa Proverbs 4:1 ay tila nagbibigay ng babala at gabay sa bagong yugto ng buhay. Ni Catherine at Alden Richards, hindi mo akalain na ang simpleng pagkakaibigan na yantong sa isang mabilisang pagpapakasal na ikabibigla ng showbiz. So hindi naman doon hahantong agad, no? It will take process, it will take some time, mga kasombreros and mga katinatics. So talagang be patient lang tayo, mga kasombreros. Tapos ito, 10 hours ago, sabi dito, kahit simple lang ang suot ni Catherine Bernardo, pero literal pa rin ang kagandahan nito. So ito yung time na pumunta si Catherine sa block screening ng Anne Mary. Nanood siya, no? Tapos pinakilala siya ni Mami Min kay Attorney Joji at saka kay Attorney Jeff Jeturian, mga kasombreros. So na kung saan ay hindi niya alam na si Mama Min pala ang nag-produce, o isa sa mga producers, mga kasombreros, ng kanilang pelikula ni Angelica Panginiban at ni Zanjo Marudo, mga kasombreros, na Anne Mary nga, no? So yun, parang na-recall lang or parang na-notice lang ng isang admin, mga kasombreros, ang suot niya Catherine dito. So which is definitely true, no? Na sobrang guwapa, no? Ni Hermosa, ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. And then ito, sobrang nakakatuwa nito. 3 hours ago, posted on News Code Digital PH. Proud talaga si Alden Richards sa kanyang fresh look matapos ang bakasyon sa Amerika.
ito yung time na napagkamalan siyang minor de edad, no? Nasa 18 or 21 years old daw siya. So, iko-correct ko yung sarili ko kasi nasabi ko na hinihingan siya ng driver's license ID. Parang something like that, no? Yung hiningi pala sa kanya doon ay kapag pumapasok siya sa establishments or sa mga malls, for example, no, na pupuntahan nila. Tapos, hinihingan siya ng ID kasi minor daw. Minor daw siya mga ganun pala dun sa Amerika, no? Kapag minor ka pa, hihingan ka ng ID kapag papasok ka sa mall, mga kasombrero. Sa atin dito, wala no? Sa Pilipinas. Pero yun, talagang ang lupit ni ni Pops Alden, mga kasembreros, na akala ng mga tao din sa Amerika or ng mga officers din sa Amerika ay minor de edad si Zoe. So ganun. So ibang klase, no? Talaga mapapasana all ka lang talaga. Sana lahat ay fresh. Tayo bata pa pero pabulok. Yun, iba talaga nagagawa ng mukha ng na presko, mga kasembreros. Tapos ito, 3 hours ago, imagine you and me ang nag-post, let's talk more denim. So yun, si Sir Alden ay nakasuot dito ng denim, no? Na jacket at saka pantalon, mga kasembreros. So, mahilig din siya sa denim jacket no, mga kasembreros and mga castanatics. So, and which is, bagay din naman sa kanya. Tapos, ito yung sabi ko, nag-post pa ng isang nating thumbnail sa YouTube, mga kasembreros, no? Ito naman ay pinost niya Queen of Media kahapon ito, mga kasembreros. So, yung about sa Kathleen, yung mga kasos na pinost natin. So, ang nakakatuwa lang, nakaka-touch na sila rin po ay nag-share, no, ng ating thumbnail na ginawa sa YouTube, no? So from YouTube to Facebook sila, mga kasembreros, nag-share ang mga admin din po ng Kathleen, mga kasembreros. So ito na ang main topic natin, mga kasembreros, main item. Nagulat ako dito, di ba kahapon nag-post si Alden ng kanyang mga update, no, sa kanyang mansion na pinapagawa, mga kasembreros. Tapos nagulat din ako ng mga admins, nag-share din ng yung kay Ma'am Catherine naman, hotel. Nag-invest siya ng 40 to 50 million na luxury hotel, mga kasembreros, no? So, unahin ko itong kay Pops Alden. Kahapon, of course, kasama niya ang team ni Sir Pat Kauna, mga kasembreros, no? Na nagpapagawa ng kanyang, nagumagawa ng kanyang bahay, mga kasosor designs ng kanyang bahay, mga kasembreros. So, hindi ko lang sure kung ngayong buwan or January matatapos, mga kasembreros, pero palagay ko hindi pa kasi malaki-laki ito, no? Malaki-laking mansion ito, mga kasembreros ni Alden. So kung kaya aabutin siguro ng ilang buwan pa bago matapos, mga kasembreros. So site coordination meeting, sabi dito sa caption ni Alden sa kanyang Instagram story kagabi. So ang dami na, pati si April dito, no? Talaga naging assistant ito. Baka yun ang role ni ni April na kanyang pinsan. Baka assistant niya talaga ito si April, mga kasembreros. So assistant, coordinator, no, kung ano mang ganap ni Alden, so andun siya, mga kasembreros. Which is iba naman kasi yung mapagkakatiwalaan mo talaga. Na tapos kadugo mo pa, mga kasembreros, no? So ganun. So iba rin yung samahan na magpinsan na ito, no? Mga Fulkerson, mga kasembreros. So dito madami sila, and then meron din ditong si Sir Pat Kauna lang yung kasama ni Alden sa update ng kanyang mansion. So maraming salamat, Sir Alden, sa pag-update ng iyong mansion, no, na soon to be Mr. and Mrs. Fulkerson residence. Mr. and Mrs. Fulkerson mansion. So ganun siya, mga kasembreros. So may caption pa dito si Sir Pat Kauna, sabi niya, site day with Alden, super sipag talaga, my super loves client and dear friend, from endorsement shoots to filming his international movie to being very hands-on with his McDonald's branch opening. He still finds time to his house, or for his house. Oh my gosh, proud of you, Alden Richards. A few more months and his fabulous house you truly deserve will be done. So ilang buwan pa pala, no, ang gugugulin, kasi syempre mansion ito. Hindi na tayo magtataka na medyo matagal-tagal din ang construction at pagbuo ng buong mansion, mga kasembreros.
So, matangkad din pala si Sir Pat Kauna, no? Nasa 5'10", 5'9" din pala yung height nito. Tapos, may isang picture dito na solo. Si Alden, mga kasombreros na parang, sige. Ito yung ano niya, ito yung tinitingnan niya dito, mga kasombreros, kasi bumili sila, di ba, ng smart glass skylights, no? So, yun siya, mga kasombreros, no? He's happy. Tapos, beautiful smart glass highlights, no, by Smart Age or Smart Age PH, mga kasombreros. So, ito pala yung yung bumisita sila dati sa Smart Age PH, mga kasombreros. Ito yung kanyang binili. So, ang lupit ni Pops Alden. talagang tuwang-tuwa siya dito sa kanyang nabili na pailaw, no. Hindi siya chandelier, parang pailaw lang siya, no, may blue at saka yung light sa gilid, mga kasombreros. Tapos yung blue kasi, di ba, favorite color or favorite shade ni Ate Soy. So, kung kaya ay natutuwa si Soy Team. Tapos, ito na nga yung kay Ma'am Catherine din. Nagulat ako kung bakit nagkataon lang yung mga post na ganito. Na yun nga, si Alden kaka-update lang kahapon na tapos pagka nag-post ulit yung mga admins ng investment daw ni Ma'am Catherine na luxury hotel worth 40 to 50 million, mga kasombreros. Hindi ko alam kung saan nag-ugat to. Hindi rin naman nag-post si Naybara Lopez dito na ganito na meron siyang hotel. Pero alam natin na meron. Yung detalye lang yung hindi tayo sure, mga kasombreros. Pero yung sabi kasi dito sa post ng isang admin, 7 hours ago, sabi ni Showbiz Heat PH, there was no big reveal. No caption explaining anything yet. Catherine Bernardo's Makati photos left fans emotionally alert and curious. The luxury, the timing, the ease in her presence all pointed to something unspoken. Is this simply another chapter in a busy career or a calm signal before something bigger arrives? So ito medyo yung kanyang captions ay medyo mataringhaga siya at hindi direct to the point. Pero sasabi nga niya dito na yung nasa Makati si Ma'am Catherine. So hindi ko lang din sure itong picture niya na meron siyang Isla Amara bag, mga kasombreros, kung sa Makati ba ito or sa Palawan, kasi nga di ba yung bag niya ay may tatak ng resort niya sa Isla Amara. So I'm assuming nasa kasi pwede rin siya sa bahay niya, tapos pwede rin sa very limited kasi, no, yung mga pictures niya Ma'am Catherine, mga kasombreros. May picture din dito na may building kunwari or may hotel na mataas, mga kasombreros, sa Makati. So alam natin na sa Makati, no, yung isang parang bahay or condo ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. It's not just hotel siguro, no, condominium unit, mga kasombreros. At saka kahit bumili si Ma'am Catherine siguro ng 3 condominium unit, walang problema kasi investments niya yun. Pero yun nga, no, wala lang talagang official statement from her. Mas naniniwala kasi talaga ako kapag kunwari binalita ni MJ Felipe or ng Star Magic na ganito yun, may bago na siya kasi tulad sa bahay niya, di ba, binalita talaga publicly, mga kasombreros, yung bahay niya na tinatayo for her family. So for her privacy na lang din siguro yung dito yung hindi niya binabalita or ayaw niyang sa publiko, mga kasombreros, yung condominium na sarili niya na tinitirhan or kasi pag mga ganitong edad sa artista, kapag may kakayahan na silang mga kasombreros, nagsiseparate na talaga sila. Like Donnie Pangilinan, nagulat ako, meron siyang separated na pala siya sa magulang niya. Parang America style ba, di ba? 18 years old and above, parang may kalayaan na yung bata na gawin yung gusto nila and then mag-separate sa magulang for sense of independence, mga kasombreros. So kung kaya yung mga tao sa Amerika, no, at saka sa ibang mga mayamang tao, no, sa society, parang mas maaga sila natututo na mag-budget, magtrabaho, magsikap, no, ganun, mga kasombreros. So mas okay yon para madali nila matutuhan yung hirap ng buhay. Kasi kung dito sa probinsya, no, kahit malaki na, basta wala pang pamilya or family ties kasi mga Pinoy, no. Pero hindi naman lahat, no, may mga tao na kagaya ni Donnie Pangilinan and the other artists na separated na sila sa kanilang pamilya. May sarili na silang parang apartment or tirahan or condominium kung kaya na nila, mga kasombreros. So yun, no, lalo na kapag tatrabaho, no, kailangan mag-separate sa
magulang mga kasembreros. So yun, talagang nagulat din ako dito na tawag dito, booking na naman kasi parehong na may post about sa bahay. Si Alden, bahay update. Tapos yung Catherine naman, although hindi siya mismo yung nag-post, ay related pa rin sa tinitirhan, no? Or bahay or condo or hotel mga kasembreros. So, darating naman tayo na isa sa publiko nila yung kanilang mga tirahan mga kasembreros, no? Si Sir Alden, a few months pa daw, sabi dun sa caption ni Sir Pat Cauna, which we definitely understand kasi mansion yan, no? Abuti ng 6 months mahigit yan, more than 6 months maximum mga kasembreros, no? Kapag marami ang gagawa, mga kasembreros. Tapos ito last item natin, ang kulit dito mga kasembreros. Ang caption dito ng isang admin, kung sa movie Blockbuster, ang opening ng McDo ni Alden, Blockbuster din. So, yung nga naisip ko yun, na Blockbuster ang ano ni Alden. So, nung nakaraan na mention ko rin, pero na-highlight lang din ng isang admin kagabi, no, na talagang tama, no? Grabe pati sa jeep. Ang cute lang talaga mga kasembreros ni Alden Richards. No? Talaga nakaka-touch, no? Mga kasembreros, ako, as I've been saying, hindi ako naging fan ng anumang tandem sa history ng showbiz mga kasembreros, no? Never ako naging fan. So talaga sa cast din lang talaga. Tapos dito ko mas nirealize yung kanilang dito yung kanilang views or mga point of views, mga outlooks, no, yun, mga outlooks mga kasembreros when it comes to life and future mga kasembreros, no, si Alden lalong-lalo na talagang pinagpapala, no, ang taong may takot at pag-ibig sa Diyos mga kasembreros. So keep it up, no. Blockbuster nga talaga, kung sa movie Blockbuster ang opening ng McDo ni Alden. Blockbuster din. So definitely, no. Tapos ang nakakatawa dito kahit sa jeep yung mga tao nagbababay kay Alden, parang nagkumakaway mga kasus, no. Nagkaroon siya ng floating parade nga mga kasembreros, no, or nagparade bago yung opening ng McDo Santa Rosa Bayan mga kasembreros. Talagang grabe. Pagpalain palalo si Alden kasi marami pa siya matutulungan ng mga kapos, no, especially sa pag-aaral mga kasembreros. So yun po. Alright, so yan lang sa ating captain items, no? Sana po ipangimpo natin ang napakagandang salita po ng Panginoon at isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Medyo nakakatawa po ang ating Word of God, pero kapupulutan po natin ang aral, of course. Ang title po natin ay Bibig na Nakabukas. Bakit kaya? Proverbs chapter 13 verse 3, He who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips, shall have destruction. So ito mga kasembreros ay sino ba yung natutulog dyan tapos nakabuka ang bibig? May mga taong gano'n, no? Pero mostly siguro sa atin kapag tayo pa natutulog ay talaga nakabuka ang mga bibig mga kasembreros. Nakabuka ang bunganga, no? Parang tapos todo hilik pa, nagsusnore pa mga kasembreros, and yon talagang maingay. May mga tropa tayong maingay matulog, no? Or may mga kapamilya tayo na maingay matulog mga kasembreros. So, may mga sabi ng mga medical experts na iba ay sign daw yun ng sakit mga kasembreros, or sometimes mannerism lang yung paghihilik mga kasembreros. Pero dito, sa ating word mga kasembreros na bibig na nakabukas, comparison na naman ito ni Haring Solomon ng dalawang uri ng tao, no? So yung isang tao ay ginagwardyahan niya or iniingatan niya yung bibig niya or kanyang bunganga or words niya mga kasembreros, na kung saan ang taong nag-iingat sa mga salita, nag-iingat sa mga bibitawang words mga kasembreros ay pinipreserve niya ang kanyang buhay. Ibig sabihin, kapag ang taong maingat sa salita ay nagpapakita ng wisdom, nagpapakita po ng ng kaingatan sa salita mga kasus. Ang ganda, no, ang ganda ng mga taong ganun kasama mga kasus, mga taong naririnig mo lang encouragement, positive words, and so on mga kasembreros, unlike sa mga taong burara magsalita. Kumaga pa tactless mga kasembreros na walang pakundangan magsalita. May mga taong ganun, no? Tayo talkative or mabunganga, no? May mga taong ganun mga kasus, and of course ayaw natin ng mga ganong mga uri ng ganong tropa, mga
ganong tropa mga kasembreros kasi nakakairita minsan, lalong-lalo na kapag wala na sa ayos, no? Yung kanilang mga words na sinasabi. Proverbs chapter 13 gives us an important lesson about the significance of our words. Here, the Bible emphasizes how powerful our speech can be. When we contain our words and think before we speak, we can protect our lives and our relationships. So, think before we speak. So, ganun siya mga kasus. And yung kung mapaiisipin mo muna bago mo sabihin, it's really important mga kasembreros kung kaya maraming mga relasyon, maraming mag-asawa, maraming jowa, ang kunwari hindi nila nakokontrol yung kanilang salita, tapos may discussion sila, may misunderstanding for example, marami ang naghihiwalay, marami ang nag-aaway mga kasus, and minsan nauwi sa pisikalan yung verbal lang dapat na pag-uusap, no? Kasi nga hindi nakakapagpigil ng salita mga kasembreros. So it's really important to think before we speak. May mga iba pa nga think before you click, no? Think before you click. So ibig sabihin, isipin mo muna bago mo i-post, bago mo i-like, bago mo i-share yung kung ano mang gusto mong i-share, gusto mong i-post mga kasembreros, or gusto mong i-like na, or gusto mong reactan na mga post sa social media. So it's really important to think, no? May narinig akong isang interview, nakalimutan ko sino yun. So yung kulang which is definitely true, ang kulang sa mundong ito, yung hindi tayo nag-iisip, parang gusto natin yung masatisfy lang yung ating mata, yung ating yung ating sarili, pero hindi natin sinasatisfy yung ating wisdom, yung ating isipan na para maging maalam, no? Or kung pa maging wais mga kasembreros, kung pa kahit na pangit basta nakakatawa, ay sige, go tayo. Kahit na hindi mabuti sa harapan ng bata at sa harapan ng tao, basta nakakatuwa, so go. So parang nawawala yung sense of hunger, yung pagiging gutom natin at uhaw sa kaalaman mga kasembreros. So yun yung and of course no, understanding. Sometimes mas maraming tao ang gusto magsalita, pero bihira ang mga taong nakikinig at inuunawa or dinadigest yung gusto nating sabihin mga kasembreros, now which is very dangerous, no? Kung instead of listening, we always wanted to talk, we always wanted to speak, and so on mga kasembreros. So which is definitely hindi dapat ganoon mga kasembreros, no? Kasi dapat meron tayong time na tayo po ay nakikinig at saka inuunawa natin. Yung mga tao kasi kapag galit na talaga nawawalan sa control, no? That is why self-control is one of the fruits of the Holy Spirit na dapat taglayin natin. It implies that being careful with our words is in our best interest. Conversely, when we speak recklessly or without thinking, we invite trouble or destruction into our lives. This wisdom is especially vital in our interactions with others. So, napakahalaga. So, sabi natin kanina na reckless ba or tactless tayo mga kasembreros sa ating sinasabi. Kung kahit na masama, kahit pangit, or kahit na ikakasira ng ibang tao, basta mailabas mo lang yung hinanaing mo o yung salita mo mga kasembreros ay ginagawa mo, and you're not thinking of the consequences. So reckless mga kasembreros. In daily life, we often face situations where our emotions run high. Ayun, na high blood tayo at saka yung patience natin ay nauubos mga kasembreros na minsan sa ating buhay. And come to think of the challenges na na challenge yung ating patience. Kunwari sa kunwari nauubusan tayo ng tubig, walang mautusan, may mga times na yung wifi, na bakit na ang daming ang hina ng wifi. So may mga times na yung pagkainan, basta sino magluluto, o sino magwawali, sino maglilinis, o sino maghahatid ng ganito. So maraming reasons para maging impatient. Pero always come to think na yung ating salita dapat ay maging maalam pa rin tayo whatever happens. No, may of course na tao lang tayo. May mga times na talagang hindi natin nakokontrol mga kasama sa ating sarili. And it's fine. Pero kung dapat hingi natin ng tawad yun mga kasama sa Panginoon. Kasi alam naman ng Diyos yung tactless talaga by nature, or reckless talaga sa mga salita nila by nature, at kilala naman ng Diyos yung mga taong nagkakasala lang at times, na minsan lang mga kasembreros, kasi may relationships sila sa Panginoon mga kasembreros.
The urge to respond immediately can be overwhelming. This Proverbs verse serves as a reminder that a moment of restraint can save us from conflict. So yun, isa sa mga techniques mga kasembreros, tumahimik. Okay? Kunwari may diskusyon kayo ng asawa mo o ng kapatid mo o ng magulang mo, tumahimik ka. No? Tumahimik ka tapos makinig ka muna. So ganun yun ang isa sa mga effective na techniques mga kasembreros na para kumalma ang magkabilang party mga kasembreros. So kapag hindi kasi tumahimik ang magkabilang party or yung isang party lang, tapos yung isa nagsasalita ang isa tapos yung isa nagsasalita din, ay talaga magki-create yun ng apoy mga kasembreros. Pero kapag ang isa ay nagsasalita tapos yung isa ay silent lang, no, nakikinig lang mga kasembreros, so madaling humupa at madaling mawawala yung apoy or galit ng kabilang party mga kasembreros, kasi nga ay siya lang nagsasalita, no? Hindi na wala namang tao nagsasalita na siya lang mag-isa mga kasembreros. Kung kaya it's really important talaga na tayo po ay marunong makinig at marunong maging listener lang mga kasembreros at think before we speak talaga, no? Ganun siya mga kasembreros. It may prevent misunderstanding and keeps our relationships healthy. So yun siya na mapapanatili yung ating magandang relasyon sa ating pamilya. We can relate it to how we communicate with friends, family, and strangers. Practicing thoughtful speech encourages trust and respect, laying a strong foundation for lasting relationships. So ito pa ha, always remember mga kasembreros na nakaka-invite ito at nakaka-build ng respeto ng ibang tao. Kasi ang tao, kunwari hinahangaan mo siya tapos narinig mo na grabe palang bunganga nito. Parang nakakawala ng respeto, no? Nakakawala ng galang mga kasembreros kapag kunwari mga tao ng posisyon pa or ina-admire mo na tao tapos narinig mo grabe palang bunganga nito. So kasi may mga tao naman na okay sa labas pero pagdating sa bahay, grabe palang bunganga, no? Makasagot sa nanay at saka sa tatay, akala mo baliktad, no? Akala mo siya yung nanay at saka tatay. So yung mga ganong tao na hindi ideal at hindi pleasing, of course hindi siya nakakabuti at hindi nakakatuwa sa harapan ng Panginoon at sa tao. Additionally, Proverbs 13 verse 3 reflects the idea that our words have a ripple effect. Every word we say might affect someone else's life. For example, praise can uplift someone's spirits, while harsh criticism can lead to feelings of hopelessness. So tama ito mga kasembreros ha. Yung ating salita kapag positive ay nakaka-uplift, no? Nakaka-encourage, nakaka-motivate. However, kapag mga harsh naman, kapag mga bad words mga kasembreros ay of course nakakasira ng araw ng tao, and minsan ang matindi pa dito ay nakaka-hopeless. Kung pa nakakawala ng pag-asa at nakakawala ng gana sa nakakarinig or recipient nito mga kasembreros. So that is really important na tayo po ay maalam sa ating pagsasalita. No? Sa final thought natin, by being mindful of how we express ourselves, we create a positive environment for ourselves and those around us. Therefore, it encourages us to think deeply about the language we choose to employ and the immediate implication it could have on those we engage with. So yun siya mga kasembreros, no? Kailangan maging maalam talaga tayo, and parati nating tatanan, think before we speak. Isipin muna natin bago tayo magsalita. Isipin muna natin ang 2, 3, 4 na beses bago tayo magsalita, o kung pwede 10 beses natin isipin na kung pag sinabi ko ba to, pag pinatulan ko ba to, magiging okay ba ang lahat or mapapasama lang at saka mas lalala lang ang sitwasyon. So ganun siya mga kasembreros. So finally, Proverbs 13 verse 3 reminds us about the importance of fostering healthy relationship. Our words possess immense power to shape our connections with others. When we use our words to encourage, express love, and build each other up, we nurture a strong, supportive community. So healthy relationships are essential for a fulfilling life. So kung kaya, kasi sa relationship, napakahalaga talaga ng communication. Without communication, a relationship may die. A relationship may demise mga kasembreros or decrease kapag walang communication. That is why in communicating, it's really important to be careful sa atin pong mga salita. Kapatid to kapatid man yan, asawa to asawa, anak to magulang, magulang to anak, kaibigan sa kaibigan, ikaw sa kapitbahay, no?
So ganoon siya mga kasos, and most especially sa ating Panginoon through prayer mga kasembreros. Alright, so yun lang sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom, no? Sa ating mga salita, sa ating buhay. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.